Ang sabi ng marami habang nasa iyo ang taong mahal mo, alagaan mo at huwag mong hayaang dumating ang araw na pagsisihan mo na nawala na siya sa iyo kasi nagpabaya ka. Papadudot yan ang isa sa mga natutunan kong aral pagdating sa pag-ibig kasabay ng pagkawala ng tuluyan ng taong minahal ko. Kaya heto ko ngayon punong-puno ng pagsisisi at panghihinayang. Pero bago ko magsimula ay nais ko muna kayong batiin ng isang magandang araw. Ako si Tanya, 46 years old. Byuda, may isang anak at isang negosyante. Kasalukuyan ako may-ari ng isang kainan dito sa San Pedro, Laguna. At kung pinagmamalaki na palagi nakatutok ang aming kainan sa mga programa mo maparadyo man o online. Nakasubscribe nga po kami sa inyong YouTube channel Papa Dudut at palagi kong pinapakinggan ng mga Papa Dudut stories uploads mo. Siya nga pala ang ibabahagi kong kwento ay may 2 dekada na rin ang nakakalipas. Meron ako naging boyfriend noon na itago mo na lamang siya sa pangalang Samuel. Hindi niya totoong pangalan. Galing siya sa isang mayamang pamilya sa Visayas. 3 taon din ang tinagal ng aming relasyon. Pero papadudot ayaw sa akin ng mga magulang at kamag-anak ni Samuel dahil sa mahirap lang ang pamilya ko. Dahil doon ay gumawa sila ng paraan at pinaghiwalay kami. Papadudot nung una ay pinaglaban ko pa ang pagmamahal namin pero kinalaunan ay sumuko na rin ako. Nang mga panahong ding yon ay may nanligaw sa aking lalaki. Si Rodrigo isang taxi driver. Sa hindi ko maipaliwanag na kadahilanan ay sa kanya ko nabaling ang pagmamahal ko. Papadudot nakipaghiwalay ako kay Samuel pero tulad ng inaasahan ay hindi niya yon tinanggap. Tanya? Tanya! Buksan mo naman tong gate. Kausapin mo naman ako, Tanya. Parang awa mo na, Tanya. Huwag mo namang gawin sa akin to. Naririnig kong sigaw noon ni Samuel sa labas ng aking bahay kahit na malakas pa noon ang pagpatak ng ulan. Nung una ay nakakaya ko pa siyang tiisin. Pero sa huli, nanaig ang awa ko kay Samuel. Nilapitan ko si Samuel para kumprontahin pero agad niya akong niyakap ng mahigpit. Nung una ay sinubukan ko makawala ngunit sa hindi malamang kadahilanan ay hindi ko na napigilan ng aking sarili. Saglit kong dinama ang kanyang mainit na yakap sa gitna ng malamig na ulan. Ngunit agad din akong natauhan pagkaraang maalala ko si Rodrigo. Bakit ba ang kulit mo, Samuel? Ilang beses ko na ngang sinabi sa iyo na hindi na kita mahal. Sabi ko sa kanya pagkaraan kong kumalas sa kanyang pagkakayakap. Tanya, mahal na mahal kita. Makipagbalikan ka na sa akin. Mangiyak-ngiyak na wika ni Samuel. Bakit mo ba pinipilit sa akin ang sarili mo? Samuel, hindi na kita mahal. Ayaw ko nang makipagbalikan sa'yo. Ano? Gusto mo pang ulitin ko? Hindi na kita kaya pang mahalin. At saka may iba na akong mahal. Pagdidiin ko. Nakita ko naman ng lumo si Samuel sa kanyang narinig mula sa akin. Ano bang meron kay Rodrigo na wala sa akin? Tanong niya. Mas sigit sa'yo si Rodrigo. Marami siyang katangian na gusto ko na wala sa'yo. Hindi naman binabase yan sa kayamanan o itsura. Oo, Samuel. Hindi siya